Nating pananampalataya. Yan. So, ito po ang gustong pag-usapan po natin. So, na lang. Fiery faith, ibig sabihin yung umaalab na pananampalataya. Ito po yung kailangan natin sa buhay na ito. Hindi po yung kunwa-kunwang pananampalataya lang. Hindi lang yung kunwa-kunwang nagsisimba lang. Alam niyo yung kailangan natin to have to win this life para mapagtagumpayan natin ang journey of life. We need the fiery faith. We need the true faith. Amen ba? I believe na kailanman ay hindi tayo idadala ni Lord sa ikapapahamak natin. Pero iyon nga po yung sukatan ng tagumpay na ipagkakalob sa atin ng Panginoon ay yung mayroong tunay at umaalab na pananampalataya. Amen ba? Hallelujah. Kaya ito yung pag-usapan natin para lalong magkaroon tayo ng pananampalataya. Amen ba? Do you know that faith makes everything possible? Sa pananampalataya, ang daming nagagawa ng pananampalataya. Dahil sa tunay na pananampalataya sa Panginoon, ang daming buhay na nababago. Ang daming buhay na naaayos. Amen. Pero siyempre, yun nga, kailangan ay makita yung tunay at masigasig, maalab na pananampalataya. So, pwedeng tumayo po tayo minsan pa at pwedeng basahin natin itong ating verse ngayon, pagbibigay galang sa salita po ng Panginoon. Yan. Praise God. Pwedeng, Sister, pakibaba mo yung, parang na-interrupt ako kapag, Okay. Yeah, thank you. So, pwedeng pakibasa po natin. These trials will show that your faith is genuine. It's being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Wow. So, God continue bless His words. At let's bow our head and pray. Father, we thank you for your words. Tunay nga, Panginoon, dahil sa mga salita mo, nandito kami ngayon. Maraming salamat, dakilang Diyos, dahil nais mo na pagkaroon kami ng tunay na pananampalataya. Because we believe faith makes miracle. Lord, we thank you because faith, oh God, changed our lives. Kaya Ama, patuloy po na ilalim kami, patuloy po na palaguin kami, patatagin kami sa aming mga pananampalataya. Father God, I pray your mercy and grace be upon me. Lord, gamitin mo ako na tuntungan ng iyong mga salita. Walang-wala ako, Panginoon, mahina ako. Ngunit magsalita po kayo sa pamagitan ng aking mga bibig. Lord, hindi ko alam ang sitwasyon ng bawat isa. But you knew everything about us. Holy Spirit, intervene in our midst. Speak to everyone through your words today. Maraming salamat, Panginoon. Punuin mo ang lugar na ito ng iyong kaluwalhatian. I am nothing apart from you. Your name be glorified. Alone, God, I pray for revival. I pray for understanding. Open our hearts, Lord. Hallelujah. In your name be glorified. We give you the glory. We give you the praise. In Jesus' name we pray. And everybody say amen? Amen. Thank you po. Makakaupo na po tayo. So, these trials will show that your faith is genuine. Kapag may makikita yung genuine, yung maging genuine na pananampalataya, it's being tested as fire tests and purifies gold. So, ang pananampalataya, ito ay nasusubok sa mga pagsubok. Amen? Nasusubok din sa panahon. Yan. At ang pananampalataya ay nasusubok na katulad ng ginto. No? Ngunit ang sabi dito, so when your faith remains strong through many trials, it will bring glory and praise and honor the day of Jesus when revealed to this world. Kaya dito makikita po natin na napakahalaga yung ating pananampalataya na ang sabi dito ay
higit pa sa ginto. Alam mo kung may pananampalataya tayo, tested as fire test in purifies gold. Mas higit pa, sa totoo lang, ang pananampalataya mo kaysa sa ginto. Sino na ang nakakita ng ginto? Sino ang may ginto? Sinong may ginto sa inyo? Pakitaas nga yung mga ginto ninyo. Di ba? Ilang carats yan, di ba? So, ibig sabihin, ay hindi po pala basta-basta nakikita, nabubuo yung ginto, ang dami niyang dinadaanan. Di ba? So, ito yon. Pagproseso ng ginto ay nagsisimula sa pagdurog ng bato. Yan. Hindi mo makikita naman yan kaagad na makintab eh. Di ba? Bato. Pagkatapos ay giginigiling ito hanggang maging pinong pulbos. Pupulbosin pa. No? Susunod ay ang paghihiwalay kung saan inaalis ang ginto mula sa ibang bato. So, sige, nakadikit siya eh. Gamit ang gravity of flotations. Yun, may mga ginagamit na panghigop. Pagkatapos ay dumaraan ito sa pagkuha gamit ang chemical tulad ng cyanide para matunaw at makuha ang ginto. Sa huli, isinasagawa ang pagdalisay upang maging dalisay at mataas ang kalidad na ginto. Yan. Tingnan mo. Praise God. At siyempre, ang nakikita na lang natin ito eh. Diba? Hindi natin alam kung ano yung proseso. Ganon po ang buhay mananampalataya. Amen? At salamat sa Lord, ang pananampalataya ay higit sa ginto. Amen? So, ibig sabihin, wala ka mang ginto kung may pananampalataya ka. Anong gusto mo? Pananampalataya o ginto? Ulitin ko. Sino ka? Di ba? Yung isa mas sigurado, dalawa sila pa. So, dalawa. Alam niyo, napakahalaga naman. No? Ganun po kahalaga ang ginto. May value siya talaga. At ngunit ang gusto ko lang ipakita sa atin dito na kung may pananampalataya tayo ay may kakaroon tayo ng higit pa sa ginto. So, pwedeng pakinggan natin. At ito yung sinabi ni Peter, di ba? Doon sa sinabi niya na, yun nga, tayong lahat ay dadaan sa proseso. Tayong lahat ay talagang hindi makakaiwas sa mga... Yun kasi ang mahirap eh. Para makita yung pananampalataya mo, kailangan may proseso eh. May problema. Ba't kaya kung wala na lang kasing problema, no? Wala na lang kasi sanang pagsubok. Ba't kasi mayroon pa eh? Di ba? Pero alam nyo, sa totoo lang kasi, hindi pwede na walang pagsubok tayo. Di ba? Kasi hindi makikita talaga yung katatagan mo. Do alam ko, sanay na tayo sa mga exams. Di ba? Sinong nakapag-grade 1 sa atin? Diba? Lahat tayo. Pero sa totoo lang, nasanay na tayo sa mga exams. Diba? Hindi ka naman nag-grade 2 eh. Hindi katulad nung kapitbahay namin, Nay, bakit puro grade 4 na lang ako? Sabi yung mga kasama ko, grade 6 na, bakit grade 4 pa rin ako? Sabi niya. Hindi umuusad, no? So, dahil lang hindi nakakapasa sa test. Kaya alam ko po na lahat tayo ay matuto sa buhay. At ito po yon, ganon din sa Panginoon para tayo ay makita yung pananampalataya natin sapagkat ang pananampalataya, ito po yung mga tao na nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kaya tignan ninyo, sila po ay nailista sa Bible. Amen? Si Abel offered an acceptable sacrifice. Di ba? Pinatay siya pero napakaganda yung kanyang inihandog. Si Noah, di ba? Gumawa siya ng arko, di ba? Sa bundok para maligtas yung kanyang family. Nagtiwala siya sa Diyos. Si Abraham, di ba? Sa Isaac, lahat ng mga ito, si Moses, di ba? He divide the Red Sea to cross over, keep the Passover, cross the Red Sea.
Para yung mga Israel. Ano po? So lahat ng mga nandito ay nakalista dahil may pananampalataya sila. Amen? So ibig sabihin ko, hindi man mailista yung mga pangalan natin dito, at least nakalista naman sa pangalan natin. Yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen? Sa kalangitan. Alam nyo ba na ang bawat araw is, every day is another page of your life. Ang bawat araw ay pahina ng ating buhay. Yan. Kaya ang sabi ng Bible, di ba, darating yung time na tayo po ay, there is a final judgment. Alam nyo, napakahalaga na malaman natin ito, yung final judgment, o kaya yun po yung paghuhukom ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi sa mga kalalakihan na, alam nyo kasi, kailangang mayroong end time or mayroong final judgment ang Diyos kasi alam nyo ang hukuman ng tao na bibili. Di ba? Ang daming mga nakulong na walang kasalanan eh. Nung panahon ni Ida Aguilar, may awit nga na ang daming na ilagay sa silya elektrika na walang kasalanan. Kasi nabibili yung nakalungkot lang. Di ba? Nabibili yung hustisya. Nababayaran. Ngayon, kung walang final judgment ang Diyos, kawawa naman. Kawawa naman tong mga inabuso. Kawawa naman tong mga wala nang nagawa dahil walang pera. Itong mga maraming pera, sila na lang. Buti na lang, mayroong final judgment na naghihintay. Amen ba? Kasi magaling Magaling lumusot. Mayaman na, magaling pang lumusot, namatay na nga, hindi pa nakita na may kinagawa palang kababalaghan. Pero darating ang time na hindi na po pwedeng suhulan ang Diyos. Hindi pwedeng bayaran ang batas ng Diyos. Amen po ba? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil magagaling man sila, kasi magagaling nga talaga Pero sa Panginoon, lahat tayo ay haharap. Alam mo, sabi nila, pagdating ng panahon, sa langit ay mayroong malaking parang malaking daw yan. Malaking television na nakalagay doon yung sino ka nung ikaw ay mula nung bata ka. Siyempre, may makikita na, ay Lord, ako yun yung pumunta ko sa church. Yan. Tapos habang tumatagal, tignan mo nga, nasa church ka nga pero natutulog ka naman. Wala pa rin, bihira siguro sabi niya. Bihira, oo nga pala. Tapos, yun na naman, pumunta na naman ako sa church, Lord. Kaya lang yung iniisip niya yung sabungan na naman. Diba? Kaya purihin ng Diyos, nandito tayo lahat. Amen ba? Tanungin mo yung katabi mo kung nandito ka ba. Baka nandito ka pero wala ka. Amen? Ay, naku po, baka malayo yung iniisip mo. Nakatingin ka dito pero malayo pala yung iniisip mo. Wala dito yawn. Amen. Praise God. Nagbago na. Dati yun. Yan. So, dito po sa kwentong ito ay mayroon pong mga tatlo na sila po ay mayroon pong pananampalataya. Di po ba? Alam natin na sa kapanahonan po ni Daniel, dito po sa book of Daniel, dito pa po sa Sikaraya, pakibasa natin, this third, I will put into the fire, I will refine them like silver and test them like gold. They will call on my name and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. Praise God. So, ganun po ang ginagawa ng Panginoon. Na talagang nire-refine tayo. Fiery faith is refined faith. Amen. Talagang nalinis. Talagang ito ay na-refine. So, ibig sabihin, nasubok, na idaan sa proseso.
Yan po. Di ba? At si Shadrach, Meshach, Abednego stood before King Nebuchadnezzar facing a blazing furnace. They said, "Our God whom we serve is able to deliver us. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve your God." Di po ba? So dito po makikita ang pananampalataya ni Shadrach, Meshach at Abednego. Abednego. Yan, is M-A. Yan. So ibig sabihin, ito kasing si Haring Dario, nais niya na nagpatayo ng isang statue, yung kanyang rebulto. At ang sabi niya na lahat ay luluhod sa ipinatayo kong rebulto. At kaibigan nila, yung hari, kaibigan niya sila Shadrach, Meshach at Abednego. At alam mo ninyo, ang sabi ni Haring Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor sa Ilocano. Nebuchadnezzar nga, tama, sa English, At ang sino man na hindi sasamba, ang hindi luluhod, ay ihahagis siya sa apoy. Sa orno, ng apoy. So, pwedeng tingnan nga natin sa next slide. Di ba? So, iyon ang sabi ng Panginoon ni Nebuchadnezzar. Siya yung Panginoon At alam mo ninyo, itong tatlong si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila nag-give up. Dahil ang Diyos nila ay hindi si Nebuchadnezzar. Hindi rin si Haring Dario. Ang Diyos nila, ang sabi nila, ang Diyos namin ay nasa kalangitan. Amen ba? Kaya, anong sabi ni Nabucodonosor? Kung ganon ay iligtas nawa kayo ng inyong Diyos. Pero siguro tinuruan niya sila, pwedeng luluhod lang kayo ng konti din. Parang tuturuan niya siguro makipag-compromise, Para minsan may mga ganon yatang Kristiyano Hindi, wala namang nakakakita Di ba? Okay lang yun. Alam nyo ba, na ang CCTV ng kalangitan 24/7 yan. Amen. Kaya sabi daw nung isang bata di ba, kumukuha ng nagnanakaw yung tatay niya ng "Huwag kang maingay, huwag kang maingay." Sabi. Tapos sumagaw yung bata, "Tay! May nakakakita sa atin." Sino yun? Sabi. "Ang Panginoon nasa langit." Sabi, binitawan daw yung nasirmonan yung tatay tuloy. Amen. Wala yon, pampagising lang yon. Kaya nakikita tayo ng Lord saan ka man. Praise God. Kaya hindi tayo huhusgahan, tutulungan tayo na mag-ayos, mapabuti yung mga buhay natin. Amen ba? So maging totoo lang tayo kasi alam natin na yun nga yung sabi ni Nabucodonosor sa kanila, na kung hindi sila sasamba, ay ihahagis sila sa apoy. At hindi po sila nag-give up, itong tatlo na magkakaibigan. Kaya ang sabi ni hari sa kanila, iligtas nawa kayo ng inyong Diyos. Pero anong sabi nila? Mahal na hari, hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Amen ba? Grabing pananampalataya. Amen ba? So, ibig sabihin, grabe. Di ba? Buhay to, totoo to. Hindi po istorya lang. Talagang pananampalataya na handang mabuhay at mamatay. Ayan po ba tayo? Kamatayan po ang pinag-uusapan doon. Pero mamaya tayo yata nag-invite lang si Kumare. Mare, gusto mo mag-restaurant tayo ngayon? Ay, ano bang araw ngayon? Linggo, Kumare. Nawala na. Nasa Ronghuwa na. Amen ba? So, anong gustong ipakita dito? Hindi pa tayo umaabot doon. Di ba? Birthdayhan lang, wala ka na
Hindi ka nakuha sa birthday, Jollibee. Hindi, pasensya na Sir Jollibee. Napakaganda naman kasi yung pangalan. Di ba? Hindi ka makuha sa Jollibee, wala na talaga. Pero ang pananampalataya na pinagpapala ng Panginoon ay yung handa na anuman ang mga distraction ay tuloy pa rin tayo sa Lord. Amen ba? Huwag kayong mag-alala kung wala mang restaurant dyan, may naghahanda ng restaurant sa labas. May surprise pala doon. Ngayon ko lang nalaman. Ganon ang may pananampalataya. Amen? Hallelujah. Makakatikim ka kahit wala ka sa restaurant. Pupunta rito ang restaurant. Amen? Praise God. Magtiwala lamang tayo. Bow down to my statue or else. Sabing ganon. Kung hindi kayo sasamba, mamamatay kayo. Last warning, disobey. Siguro yun ang sabi ng hari, ano ba, isang luhod lang? Siguro sabi niya, pero hindi po. So, anong sabi ng hari? Fine, throw them into the furnace. Anong sabi nila? 7 times na pinainit yung urno. During those days, talagang kapag hindi sila makasunod sa hari ay pinapatay sila kaagad. No way, sabi nila, we worship only one God. Our God is able to save us. But even if He doesn't, He will never bow. Amen po ba? Confidently walk into furnace. So, ano pong nangyari? This proved 3 things. They did not bow to fear. They stood firm in faith. Their faith was refined in the fire. Anong nangyari? Di ba? To make the story short, dahil hindi napigilan, talagang hindi sila nag-give up, ihulog sila sa apoy ng orno. 7 times na pinainit yung normal. At ano pong nangyari? Di ba? Purihin ng Diyos, walang nangyari sa kanila sa loob ng apoy. Amen. Wala bang palakpak doon? Praise God. Hallelujah. Mabuti sana kung may amoy lang ng usok. Walang amoy. Kahit usok man lamang. You know why? Because their God is alive. Their God is a miracle-working God. And I want to tell you, their God is also our God. Amen ba? So, anong ibig kong sabihin? Kailangan lang kasi masubok yung pananampalataya mo. Di ba? Ito po yon yung sila Brother Danny doon sa Vienna, sabi ni Nanay Marlene, di ba, na can you imagine, nung nakakilala siya sa Panginoon, gusto niya na mag-mission sa Italy. At 7 sila, 5, di ba? At sila ay nagkotse. Dahil sa layo ng biyahe, napagod si Brother Danny na sila ay na-aksidente. At anong nangyari? Yung sasakyan nila ay natupi. At ayon kay Pastor Marlene, ang sabi ng mga pulis, walang nabuhay kahit isa sa aksidente na yon. Kung titignan nila yung kotse, pero alam nyo, 5 sila, walang galos. Kahit isa. Amen ba? Yun yung pugon, yun yung orno na naranasan nila. At alam nyo, nakita nila, sabi nila, ilang kayo? Sabi nila, 6 kami. Hinahanap daw yung isa Pero 5 sila. Pero siyempre hindi na sila nagsalita. Ang gusto nilang sabihin, kasama nila ang Panginoon. Amen ba? Praise God. Kasi nag-mission sila. Ang sabi ng Bible, if God is with us, who can stand against us? If God is with us, He will never abandon us. Ano pa yung isang kwento? Diba? Yung sabi nung isang mananampalataya yung nanay niya, yung anak niya hindi mananampalataya, huwag na kayong umalis gabi na, kasama niyo yung mga barkada niya. Kung pupunta man kayo, samahan nawa kayo ng Panginoon, ang sabi nung kanyang anak, di ba? Ay, wala nang lugar dito si Jesus. Kasama niyo yung mga barkada di ba? Kung pumunta man si Jesus, pupunta na siya sa malitero. Alam niyo yung malitero ng kotse? Sa likod.
Grabe, no? Yung mga anak niya, alam nyo, dahil mga lasing sila, anong nangyari? Na-aksidente. Kaya ang hirap maging pasaway. Mapapasaway ka kaagad. Di ba? So, anong nangyari? Na-aksidente sila, namatay lahat. Yung mga kabataan na nandun sa kotse. Alam nyo, mayroong isang tray ng itlog na nasa malitero ng kotse. Alam nyo yung nangyari? Tinignan nila yung malitero ng kotse, may itlog. Isang tray ng itlog na hindi nabasag. Patay lahat sila, pero yung nandun sa malitero ng kotse, yung itlog walang nabasag kahit isa. Bakit? Anong sabi nung anak niya? Kung nandyan si Jesus, kung sasama si Jesus, sa malitero na siya. Nakita ninyo? Totoo ito, purihin ng Diyos. Hallelujah. Kaya hindi napapabiro ang Panginoon. God is alive! God is a living God and He is a miracle-working God. At ito po yung Diyos na sinusundan natin. Alam ko, di ba? Alam ko marami tayong mga nararanasan sa buhay. Tignan mo itong illustration. Alam ba ninyo yung te? Hindi yata ninyo alam. Alam niyo yung tea, di ba? Tea bag na its real flavor comes out only when it's placed in hot water. Hindi lalabas yung kanyang flavor. Kaya kung hindi siya maibabad sa mainit. Di ba? So, it revealed in the heat of trials. Ganon din tayo. Kapag hindi tayo, di ba, hindi tayo naibababad sa apoy, sa mga pagsubok na yan, hindi lalabas yung flavor mo. Di ba? Lalabas yung flavor mo eh. Flavor mong Kristiyano at flavor mo na hindi Kristiyano. Pag naipit yung paa mo, lalabas yung talagang ikaw eh. Ay! Parang gusto mong kumain ng tao eh pag naiipit ka. Di ba? Naipit pa lang yon. Parang gusto mo nang kainin yung o kaya nagpipila ka pa lang, may nauna sa'yo. Aba, parang lumalabas yung ano mo. Lakihan ng tiyan mo. Di ba? Talaga naman. Di ba kung sinong nakakakilala sa sarili mo, siyempre ikaw yon. Ang ganda mong mag-praise and worship dito, pag naipit ka, parang gusto mo nang pumatay ng tao. Yung mga salita mo, wala na. Di ba? Kaya, praise God. Kailangan talaga, di ba? Kasi kung hindi, baka makapatay tayo talaga eh. Kaya purihin ng Diyos dahil sa pananampalataya. Hallelujah. Ano man ang mangyari, dumaan man tayo sa apoy, dumaan man tayo sa ilog, hallelujah, hindi tayo magbabago. Bakit? Kasama natin ang Lord. Hallelujah. At ang mga bagay na ito, praise God, tinuturuan tayo. Ngayon, kapag naipit yung paa mo, yung nakapagsalita ka, yung nakaipit sa'yo, nakahanda siyang pumatay eh. Yun lang, nadali na tayo doon. Pero kapag naipit tayo, tapos sabihin, wow, praise the Lord. Di ba? Praise God. Sabi mo na lang sa Kanya. Siyempre, kasi ang hirap, hindi nga niya nakita. Gusto mo na siyang anuin, ikaw din, mamaya makaapak ka din eh. Yan, di ba? Kaya tingnan mo kapag tayo ay nasa Panginoon, lumalawak yung pangunawa natin. Amen? Praise God. Nire-refine tayo yung mga dapat maialis sa atin. Lalabas talaga yung sino ka. Naipit ka, nakangiti ka pa rin. Bakit? Si Kristo na yung lumalabas sa ating kalooban. Amen? Si Kristo na yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi na yung dating ikaw. May pagka-Dracula ka eh. Diba? Yun nga. Kaya habang tayo ay nasa Panginoon, nire-refine tayo. Hallelujah! Yun yung pananampalataya. Yun yung bunga ng pananampalataya. Praise God. Kaya pala gustong-gusto ka ng amo mo eh. Di ba? Praise God. Utos ng utos. Di ba? Tapos,
Diba? Dito na yung dila mo eh. Sabi mo, nakangiti ka pa rin. Kima, senyora. Matindi. Ano pa, senyora? Kailangan namang hindi niya tataasan yung sahod mo. Kasi, di ba? Kasi the joy of the Lord ay nasa puso mo. Amen ba? Then if you have faith, fairy faith is renewed faith. Kapag may tunay na pananampalataya ka, nababago ka. Hallelujah! Hindi yung katulad nung bagong taon ay magbagong buhay. Hala, ilang taon mo na, bata ka pa yan. Naawit mo na, hindi na babago yung buhay. Dahil ang tunay na nagbabago ng buhay ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Ano ang sabi ng 2 Corinthians 5:17? If anyone who is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and the new has come. Behold, the new has come. Amen? Kaya tignan mo, hindi pa umabot ng New Year. Bagong-bago na yung mga ngiti mo. Amen? Bago na yung mga damit mo. Ay, hindi. May kakaiba, may bago na nakikita nila sa'yo. Bakit? Kasi yung nasa sa atin, yung tunay na pinapananampalataya na natin ay nagbabago ng buhay. Amen? Anong sabi niya dito? But those who wait on the Lord shall renew their strength. Yan. So ang sino mang naghihintay sa Panginoon ay pinapanibago ang kanilang mga lakas. Alam nyo, ang sabi dito, they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. So ibig sabihin, di ba? Anong sabi natin madalas sa ating mga kaibigan, di ba? Laban lang, best. Laban lang. Anong ibig sabihin nun? Lakasan mo lang ang loob mo. Yan. Alam mo yon kung ano yung dapat lakasan natin. Di ba wala naman tayong narinig na lakasan mo lang yung katawan mo, ha? Di ba lahat ng mga nag-i-encourage, lakasan mo lang yung loob mo, lakasan mo lang yung fighting spirit mo, puro gano'n, no? Pero alam mo yung sinasabi mo yon, yung lakasan mo yung loob mo, kailangan tayo ay mapalakas sa espiritu natin sa Panginoon. May body, soul, and spirit tayo. Di po ba? Iisa yung nakikita mong katawan, pero may tatlo itong, di ba? May tatlong bumubuo sa katawan. Body, yung soul, and your spirit. Yung spirito, kapag wala kang spirito, wala kang tunay na lakas. Alam mo, may spirito naman tayo pero spirito na patay. Spirito na walang connection sa Diyos. Kapag hindi, kaya nga born again, alam mo yung na-born again yung spirito mo. Dati patay ka eh. Dati wala kang ka-interest sa mga ganito. Anong simba-simbahan niya, may pagkakikitaan ba diyan? Puro ka ganun nun eh. Meron bang makain dyan? Yan, puro no. Buti na lang, wala na ngayon. Man, so ibig sabihin, kung may buhay kasi yung espiritu mo, gustong-gusto mong naglilingkod sa Lord. Gustong-gusto mo na pumupunta sa church. Amen? Salamat sa mga kapatid kanina. Gusto raw makijoin pastor sa life group natin. Amen? Maganda yon. Gusto mo na nagkukunik ka sa Panginoon. Amen ba? Kasi dalawa lang ang sinusundan ng tao, di ba? Madalas kong sabihin, either you obey God or you destroy your life. Wala nang ibang choice. You obey God or you will destroy your life. Kaya salamat sa Lord. Through faith, mapapaayos yung buhay natin. Kung may pananampalataya ka nga, sirang-sira na yung buhay natin, pwedeng ayusin ng Lord, magkaroon ka lang ng pananampalataya. Tunay. Fiery faith. Amen? Fiery faith. Ito yun. Yung habang ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, napapalakas yung lakas mo bawat araw. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary. Be weary. They shall walk and not faint. Di ba? Hindi ka napapagod. Human strength runs out, but God's strength is everlasting. Amen ba? Kaya, faith that continue to burn brightly is continue renewed in the presence of God. Like the eagle, renewed faith soars above. Alam mo ba yung agila lang ang naglalaro sa mga storm? Ang agila na hayop lang ang
nakikipaglaro sa mga storm. Kasi kapag malakas yung hangin, tumataas siya. Kaya kailangan natin maganda na parang agila tayo. Ito yung sinasabi dito. Amen ba? Kapag may mga problema tayo, mag-connect lang tayo sa Lord. Amen. Hallelujah. Lord, gawin mo akong katulad ng agila. Ngayon, mag-connect ka sa Panginoon. Di ba? May mga situation tayo na wala na tayong lalabasan. Parang na-corner na tayo. But in God, when there's no way out, there's a way up. Amen? May daan pataas. And God, hallelujah, He will make a way for you. Purihin ng Panginoon. Then, refresh, faith, renewed hope, strength, joy, peace, and renewed trust in God. Kaya rinirenew tayo kapag may tunay kang pananampalataya. Dumaan ka man sa apoy, habang dumadaan ka, lalo kang, hallelujah, tumatatag. Minsan ang tao ayaw ng problema. Problema na naman yan. Puro naman ano. Pero salamat sa Lord kung ikaw ay nasa Panginoon habang dumadaan ka. Kasi takasan mo man yan, hahabulin ka rin. Kaya harapin na lang. Amen? Yan ang naging problema. Kaya napapatagal yung mga kaso. Ayaw pang umamin. Diba? Ano nang mga sinasabi? Nahulog na nga ng kalabaw. Ay, nahulog ka. Ay, hindi. Ganito lang ako magbaba. Muntik nang mabali yung kamay. Ay, tayo, buti di ka nabali. Hindi, ano lang, ganito ako magbaba. Di pa maamin na nahulog. Hindi ikaw yung nandun. Hindi, kamukha ko lang yun. Ba't ganun ang tingin nyo sa akin? Alam nyo, ang sabi ng mga tunay na lalaki, ang tunay daw na lalaki hindi umaamin. Tingnan nyo yung mga kagagawan ng mundo. Di ba? Pero habang tayo ay nasa Panginoon, amen, pinapalambot niya yung puso natin. Hallelujah. Sino bang hindi nagkakamali? Sino bang hindi nagkakasala? Di ba? Napakaganda yung umamin na lang tayo. Then, ayusin na natin. Kasi habang tayo ay nagtatago, hinahabol ka. Habang ikaw ay, di ba, siyempre tumatakbo ka di may humahabol, ikong harapin na natin sa tulong ng Panginoon, walang imposible. Amen? Praise God. So, then Nebuchadnezzar was filled with fury. Ito na po yung 7 times, pero salamat sa Lord. The flame of their fire killed those men who took. Ang nangyari, yung mga naghagis, kasi sa grabing init, yung mga naghagis sa 3, namatay sila. Sa sobrang init. Ngayon, dahil hindi namatay itong mga 3 na inihagis, yung mga nagplano sa kanila na ihagis, nadamay pati yung mga pamilya nila. Alam ba ninyo, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, hindi lang ikaw Buti kung ikaw lang nadadamay pati pamilya. Ano ang sabi ng hari? Likumin ang mga pamilya nila. Sila ang ihagis sa apoy. Grabe. Diyan po ba tayo? Kaya, kapag si Lord ang kakampi mo, huwag kang matakot, ha? Kasi, pastor, sa piso namin, ako na lang ang hindi nagtutungit. Kaya minsan parang sila yata ang mas totoo. Anong say mo doon, pastor? Ako na lang talaga So, ibig sabihin, tapos sabihin ko, ako ang totoo, ako ang tama, nag-iisa ako. Diba? Alam nyo, kapag si Lord ang kakampi mo, matindi ang kakampi mo. Amen? Hindi naman, hindi naman majority yan Alam nyo, sa Old Testament, ang majority mostly mali. Sa Old Testament. Diba? Pero sa Panginoon, ang mahalaga, tumatayo tayo. Amen ba? They were not shaken by the king's threat of the fiery furnace. They stood firm with courage and complete trust in God. If God is with us, ano ngayon kung hindi ako sasama sa inyo? Alam ko naman ang Lord ang kasama ko. Their trial became a moment of refining and renewing their faith. Yan. Lalong nare-renew yung pananampalataya nila. Praise God. The presence of God shone brightly when they came out of the furnace. Wow.
lalong lumabas yung kanilang kagandahan. Grabe naman, di ba? Nagpabango nung pumunta sa apoy, nung lumabas, ganun pa rin. Fire burns away impurity, trials burn away pride, fear, doubt, and self-dependence. Alam nyo, kailangan din nating maapoyan. Why God allowed the fire not to consume us, but to cleanse us. Kung bakit kailangan dumaan tayo sa mga pagsubok, hallelujah, kaya nga lagi kong sinasabi, di ba minsan ang sabi nila, hindi ako pupunta sa church kasi masusunog ako. Yang sabi ko naman, mas magandang masunog ka sa church kaysa masunog ka sa impyerno. Amen. Ang pagsunog ng Lord, nakakaganda. Alam mo ba, kapag sinusunog ka ng Lord, gumaganda ka eh. Oh. May mga kilala ko dito, nung unang kita ko, talagang delikado. Pero habang tumatagal, oh wow, naayos na yung ngiti ni sister. Amen ba? Ang fairy faith nakakapagpaganda. Magaling kang gumamit ng Fujik. Fujik ba yun? Kojik. Kojek. Oo. Hindi matanggap yung kulay. Kasi hindi ako kaputi ni Oh. Di ba? Mahirap lang. Nung pumuti ka na, wow, taon na umuwi ka sa Pilipinas. Wala pang 5 minutes. 5 araw naman, pastor. 5 minutes, hindi naman. Diba? Nawala na. Kaya alam mo, kapag nasa Panginoon ka, masaya ka na. Diba? Kasi you are created by God. Alam mo ba na we are very special sa pagkalikha sa iyo ng Panginoon. May iba't iba tayong kagandahan. Huwag mong i-compare yung sarili mo sa mga mahilig ka pa sa artista, malaking problema mo yan. Pero kung aminin natin kung gaano tayo nilikha ng Diyos, masaya pa tayo. Amen? Praise God. Ikaw ay unique, genuine. Di ba? Wala kang kamukha. Ikaw lang yan. Amen ba? At may taglay kang kagandahan. Lahat tayo. Kaya dapat, wow, praise God. Kaya pag magsalamin ka naman, i-appreciate mo naman yung sarili mo. Wow. Ang ganda-ganda mo. Kaya ganun mo naman. Ay. Yung mga ilong mo. Medyo nabitin lang yung pagtangos, pero maganda pa rin. Kasi yun na lagi kasing sinasabi ni pastor, dapat iba, hindi ikaw. Wala nga eh. Wala kang mind tayo na mag-appreciate. Ikaw na. Diba? At least ikaw lang naman nakakarinig. Diba? At alam mo, kapag ina-appreciate mo kung paano ka nilikha ng Lord, si Lord ay masaya siya. Diba? Kung hindi ka kontento sa pagkalikha ng Lord sa'yo, hindi masaya si Lord kapag hindi ka masaya. Wow, praise God, hallelujah. Hindi ako lumaki kasi, diba? Ang pangit naman pag puro tayo matatangkad. Kaya gumanda yung matangkad kasi may maliit. Kaya gumanda rin yung maliit kasi may matangkad. Aba, parang ayaw yata ninyo. Di ba? Kaya lang naman pumuti yung kasi may itim. Yung puti tayo lahat, wala. Wala nang maganda pag puti lahat. Nakukuha nyo na? Kaya lahat tayo may kanya-kanya na kaayusan at kagandahan. Amen ba? Magpasalamat tayo sa Lord. Praise God dahil kumpleto tayo. Huwag niyong sabihin, imbitahan natin si Pastor Jovic, dito, si Nick, no arms and no legs. Tapos siya pang mag-i-encourage sa atin. Walang paa yun, walang kamay. Pero nag-a-around the world siya, encouraging all many people. Lalo sa mga estudyante, ang daming mga umiiyak kapag nag-encourage siya. Pumupunta sa mga bilangguan, iyakan ng mga tao.
Kalain mo ba naman yan, walang kamay, walang pasya, ang nag-i-encourage sa kanila, hoy! Magkaroon kayo ng pag-asa. Kaya magpasalamat tayo sa Lord. Amen ba? Kompleto ka. Hallelujah! Praise God. Then, fairy faith is rewarded faith. Sabi natin, but without faith, pakibasa natin, but without faith, it is impossible to please Him. For he that commit to God must believe that He is, and that He is rewarded of them that diligently seek Him. Praise God. Alam ba ninyo na kung walang pananampalataya, imposible na malulugod natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon dahil hindi sa pamamagitan ng kayamanan natin malulugod ang Diyos. Hindi sa pamamagitan ng talino malulugod natin ang Diyos. But by faith. Lord, di ba? Without faith, it is impossible to please God. Kaya purihin ang Panginoon kung may pananampalataya ka, sapat na yan para malugod mo ang Diyos. Amin ba? Kahit wala kang pera, basta may pananampalataya ka. Iba yung pananampalataya sa positive, ha? Minsan sa positive kasi, positive tayo, puro ka positive. Okay naman yon. Pero yung pananampalataya, alam mo kapag may pananampalataya ka, pag nag-fail ka, mayroon kang hugot, mayroon kang pinagkukuhanan ng lakas, ang Panginoon. Kapag positive ka lang na walang pananampalataya, kapag nag-fail ka, ang hirap mong bumangon kasi ikaw yun ikaw lang ang nagpapalakas sa sarili mo. But if you have faith, kasi alam ko many times we fail God. We fail ourselves. Minsan gusto mong gawin yung isang bagay, hindi mo nagagawa. So paano ka muli babangon yan? But thank God, if you have faith in God, ibig sabihin, Lord, nag-fail ako ngayon, pero next time, babangon ako. Anong sabi ng Bible? The wicked fail, the righteous fail, but they will rise up 7 times. Alam mo ba yon? Then kung ang mga makasalanan kapag sila ay nag-fail, sila ay hindi na makakabangon. Kaya napakahalaga na makakilala tayo. Why? If you have faith in God, we have reward. Ano ho? Kapag may pananampalataya ka sa Panginoon, di ba? Mayroon kang reward. And He is rewarder of them that diligently seek Him. Ano po? Kaya napakahalaga, for he that commit to God must believe that He is. Kailangan sampalatayanan natin ang Panginoon at siya rin po ang nagre-reward, siya rin ang nagbibigay gantimpala sa mga naghahanap sa Panginoon. If you seek God because you are here, there is a reward that God prepares on you. Alam mo ba yon? Habang hinahanap mo ang Panginoon, may mga gantimpala ka na nahahanap. Alam mo ba yon? Kasi God is the source of life. If you seek me, sabi ng Bible, if you seek me, you find life. Habang nahahanap mo ang Panginoon, nagkakaroon ka ng buhay. Buhay na mayroong kaganahan. Alam mo ba, may dalawang klaseng buhay. Ito po yung bio. Bio. Ibig sabihin yung una, yung bio, yung biology, study about living things. At yung Zoe, it's another life. Ito yung sinasabi ng Bible na ang magnanakaw ay pumunta rito upang magnakaw, pumatay at magwasak. But I come to you to give you life abundantly. May mga buhay na nabubuhay na lang just for existence. Alam mo ba yon? Alam mo ba yung just for existence? Katulad ng aso, nabubuhay na lang yan para mag-exist. Pero alam mo yung buhay na mayroong gana, yung buhay na excited, yun yung Zoe. Amen ba? Ano bang meron ka ngayon? Bio or Zoe? Siguruhin mo lang. Kasi baka sa linggo hindi na kita makikita. But if you have a Zoe life, praise God, you are always excited. You have always passion to live. Amen ba? In this journey of life, hallelujah, because we have this Zoe kind of life, hallelujah. Excited ka. Wow, praise God. Sana Sunday na naman bukas. Pero siyempre hindi pwede. Bukas ay Lunes. Lunes. Di ba? So ibig sabihin, kailangan tayong dumaan.
Pero, wow, laging may excited ka. That is the true life. Dahil may pananampalataya tayo. Amen? Hallelujah. At ito po yon. Kaya minsan ina-associate yung faith sa relihiyon. Faith is our connection to God. Hindi ibig sabihin na may relihiyon ka na, may pananampalataya ka na. Ang tunay na may pananampalataya ay yung naniniwala sa ating Diyos na siya ay Diyos. Amen? At ang Panginoon ang nagbibigay na gantimpala. Kasi maraming relihiyon, pero walang relasyon sa Diyos. Amen ba? Binigyan ka lang ng kotse, sabi niya, sambahin mo ako, sinasamba na. I want to tell you, never na maging Diyos ang tao. Don't worship man. Man never to be God. Human never to be God. Di ba? Minsan nirigaluhan ka lang, parang gusto mo nang sambahin siya. No! Magpasalamat ka, pero huwag mo siyang sasambahin. Amen? So, yun po yun. Alam nyo yung reward na nakamit nitong mga tatlo? Yan, yung pakiano natin. Then Nebuchadnezzar, alam nyo nakita dito, then King Nebuchadnezzar lifted his feet in amazement and asked his advice, were there 3 men that we tied up, throw into the fire? Nasaan na? Kumusta na sila? They replied, certainly, Your Majesty. He said, look, I see 4. Wow. So ang sabi niya, nung tinignan nila, yung nandun, di ba, ilan yung inihulog nila sa apoy? 3. Kaya lang, sabi nung yung hari, then replied, certainly, Your Majesty. He said, yung ano niya, tauhan niya, he said, look, I see 4 men walking around in the fire. Ilan na yung nakikita nila sa apoy? Ilan yung inihulog nila? Pero naging 4 sila. Amen ba? Unbound. Sabing ganun, wala nang tali. In unharmed, hindi yata sila nasasaktan. Ba't nagsasayaw sila ng ano doon sa apoy? Umaawit pa sila. Unbound and unharmed, and the 4th looks like a son of the gods. Then Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, tinawag niya sila, servants of the Most High God, come out! Come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire. And the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed, no? Their robes were not scored, and there was no smell of fire on them. Woo! Glory! God is alive! God is a miracle-working God. So, ibig sabihin, ang reward, alam nyo yung nangyari? Yun na to. Then Nebuchadnezzar said, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angels and rescue his servants. Purihin ang Panginoon. Sabi niya, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. They trusted in Him and defied the king's command, and were willing to give up their lives rather than to serve or worship any God except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. Then King promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Hallelujah. If you remain in your faith, praise God, God will promote you. Amen po ba? Hallelujah. God will use you. Kaya anong nangyari? Dahil sa hindi nag-give up si Shadrach, Meshach, at Abednego, na sila ay sumamba sa ribulto, purihin ng Panginoon, nakita nila na totoo ang Diyos. I want to tell you, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, you are not alone. Hallelujah. Especially, church, lalo na kapag may problema ka. Uulitin ko, hindi ka nag-iisa. Di ba? Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng kaaway, o tignan mo, wala ka nang magagawa, nag-iisa ka na. Yun ang laging sinasabi ng kaaway. Kaya kunin mo na yung kutsilyo, kunin mo na yung alay.
Anong pinapakuha sa'yo? Pero kailangan humarap ka kung may pananampalataya ka. Praise God, hindi ako nag-iisa. Amen? Hindi ko kailangan yung kutsilyo. Kailangan yan pag nagluluto ako para pagparty ko ng karne. Amen? Hallelujah. Ang kasama ko ay ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Bakit? Hinihagis man sila sa apoy. Ang sabi ng hari, di ba 3 sila? Bakit 4 na kayo? Nung lumabas sila, 3 pa rin. Sino yung kasama nila? Ang Panginoon. If God is with us, nothing can stand against us. Amen. Kung kasama natin ang Panginoon, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Trials are temporary, but rewards are eternal. Ang mga pagsubok ay temporary lang. Ang rewards ay eternal. Kaya magtiis tayo, magtiyaga tayo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, dahil may inihahanda sa atin ang Panginoon. God does not forget those who hold fast in the fire. Alam ng Lord yung mga lumadaan sa apoy. Huwag niyong sabihin, hindi yata ako nakikita ni Lord. Kitang-kita ka. Alam nga niya yung bilang ng buhok mo eh. Alam mo ba yun? God knew even the number of your hair. Kung kalbo pastor, lalo na. Di ba? Alam ng Lord yung bilang ng buhok natin eh. Yung pa kayang problema mo ang hindi alam ni Lord. Pastor, kasi ang dami ng tao sa mundo eh. Baka hindi na niya tayo kilala. Kilala tayo. Huwag mong isipin yun na hindi ka alam dahil sa daming tao na sa mundo. Hallelujah, amen. Just one prayer. Nandyan si Lord. Amen. At salamat sa Panginoon. The heavy voice came out of the furnace without even the smell of smoke, and the king glorified God. What was meant to destroy them became their testimony. Yung mga pagsubok na nararanasan natin, yan ay mga patutuo lamang pala natin. Amen? Kapag na-overcome mo yan, another step. Bakit? Nararanasan natin yan kasi gagamitin din tayo ng Lord sa may mga ganong mga pinagdadaanan. Kaya mo pala naranasan yon kasi gagamitin ka ng Lord sa Kanya. Amen po ba? At salamat sa Lord. Hallelujah. This is the very faith. Experience God. Kapag naranasan mo ang Panginoon, lumalalim ka. Prayer and fasting, prompted praise and worship, Bible engagement, yan. Di ba, masaya ka kapag nagpe-praise and worship ka, pero hindi na lang hanggang doon, hanggang mamaya, nakikipag-corporate ka na sa prayer, sa intercessory, hanggang mamaya, lumalago ka na, mag-aaral ka na ng SOD. Hallelujah! At hindi lang yon, at ikaw ay lumalago na, purihin ng Panginoon. Ikaw noon ang tinatapik, ikaw na ngayon ang nagtatapik. Ikaw na ngayon ang nag-i-encourage kasi nasubok ka na. May mga pinagdaanan ka na pinagtagumpayan mo. Kaya, alam mo, at the end of the day, magpasalamat ka sa mga problema eh. Lord, salamat sa mga problema. Pero siyempre, hindi mo ipagpipray, Lord, magkaroon sana ako ng maraming problema. Siyempre, hindi naman yon kasi meron at merong darating. Amen? Yung problema na kaya mo. Lahat ng problema na dumarating sa iyo, ang sabi ng Bible, kaya mo. Anong sabi ng 1 Corinthians 10:13? Sapagkat hindi tayo binibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Purihin ng Diyos. Tayo lang nakakalam nun kasi naniniwala tayo sa Panginoon. Sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, pag may problema sila, pambira, malas na naman to eh. Puro malas, di ba? Pero kapag sa Panginoon, sabihin mo, wow, ano na naman kaya ang matututunan ko dito? Amen ba? May mga iba't ibang pinanggagalingan ng problema. Minsan, nanggagaling din sa'yo eh. Ang mahirap na problema, yung galing sa'yo. Pero galing man sa'yo yan, pag magtiwala ka sa Panginoon, aayusin niya tayo. Amen ba? Problema man na galing sa lindol, problema man nanggaling sa bagyo, problema man na galing sa'yo. Dahil matigas ang ulo mo, manampalataya ka lang kay Lord, aayusin ka. Amen ba? Praise God. Sinong gustong magpaayos sa oras na ito, magsabi ng amen? Sinong gustong magkaroon ng pananampalataya katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego? This is the faith what we need today.
Ito yung mga pananampalataya na kailangan natin in this journey of life. Dahil kung hindi, ang daling mag-give up. Ang daling sumuko. Ang daling gumawa ng kasalanan. But thank God, if you have faith, hallelujah, nakatulad ng isang butil ng mustasa. Ang sabi ng Bible, di ba, uutusan mo yung bundok, susunod sa'yo. Ibig sabihin, you can control any problems na dumarating if you have faith in God. Very faith, purihin ang Panginoon. Kaya sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo at ito po ang prayer ko po sa bawat isa sa atin. Alam niyo, ang Panginoon ay nais niya na